3, may dalawa pang kriminal nilabas ng mga kaawal upang patayin kasama ni Jesus. Alam natin yan. Yung dalawang tampalasan. Isa sa kaliwa, isa sa kanan ni Jesus. Ang pisikal na pagdurusa ni Jesus ay matindi. Nagsimula ito sa paghampas at pagpapalo sa literal na bumalat ng mga piraso ng balat at gumawa ng malalim na mga hiwa sa kanyang likuran. Marami mga tao ang namatay mula sa isang paghampas tulad niyan. Sunod, nagdiin sila ng isang korona ng tinik pababa sa kanyang ulo. Ang matalim na mga karayom ay pumunit sa balat ng kanyang mukha o kanyang anit or ulo. Binugbog rin nila siya sa mukha, dinuraan siya at nagpunit ng malaking piraso ng kanyang bigote gamit ng kanilang mga kamay. Tapos ginawa nila siyang magbuhat ng kanyang sariling krus sa mga kalye ng Jerusalem, sa lugar ng pagbibitay na tinatawag na Kalbaryo. Sa wakas, malalaking mga pako ay pinako sa kanyang mga paa at sa ibaba ng kanyang mga kamay, kung saan ang palad at ang pulso ay nagtagpo. Gayon siya ay pinako sa krus. Okay, marami pong ginawa kay Jesus kung paano po siya pinahirapan. Alam niyo po ba, yung pong paghampas kay Jesus, ang sabi ng una nating binasa, sa mga paghampas pa lamang kay Jesus, meron ng mga namatay noon sa ginawa sa kanya. Ibig sabihin, yung pagpapahirap kay Jesus, hindi na nakaabot sa cross, mayroong nang namatay. Sapagkat ang sabi ng Biblia, si Jesus ay hinagupit ng 39 times. Yung 39 times na yon, meron siyang sima sa dulo. Kapag siya ay pinapalo or hinahagupit, tumatama yun sa katawan, sa likod ni Jesus. At pagbatak niyan, merong kasamang mga balat, may mga laman. Kaya ang sinabi ng mga scholar, ang likod ni Jesus ay halos makita na ang buong ribs niya sa likod. Dahil sa pagtanggal ng balat at laman niya sa pamamagitan ng paglatigo. Sa Isaiah 52:14, marami ang nagulat nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya, halos hindi makilala kung siya ay tao. Imagine, yun daw ginawa kay Jesus. Sabi ng Isaiah 52:14, bago pa lang hindi pa pinapako si Jesus, hindi pa namamatay si Jesus, merong nang paunang pahayag patungkol kay Jesus. At ang sabi doon ay ang kanya pong mukha, ang kanyang katawan ay halos hindi na makilala na siya ay tao. Sa sobrang sugat na inabot niya. So, hindi na siya mawari kung katawan pa ng tao. Sabi rito, at dugo ay umagos pababa sa kanyang mukha, binugbog rin nila siya sa mukha, dinuraan, at marami pang ginawa, Alam nyo, sino nakapanood na sa inyo na mga ganitong pelikula kay Jesus? Yung Passion of the Christ. Sabi rito, nasanay na tayo sa pagkakita sa mga Hollywood na mga aktor na ginaganap si Jesus sa mga pelikula. Ang mga pelikulang ito ay hindi kailanman sapat na ipinakita ang malalim na pagkatakot at hilaw na pagkabrutal sa pagkapako sa krus. Kung napanood niyo yung Passion of the Christ, yung pelikula na yon, siguro siguro makikita mo yung mahirap. Pero sabi rito, hindi pa daw yun may kukumpara sa aktual na nangyari kay Jesus. Sapagkat ang pelikulang yon ay parang ina-highlights lang. Pero doon sa panahon na aktual na nangyari kay Jesus, ang bawat sandali ay ipinapakita lamang ang kanyang paghihirap. Maraming paghihirap ang maaaring hindi na-cover ng pelikula.
Ano? So kung makikita natin, yung pelikula ng ginagawa ng mga tao sa panahon na to at ipinapahayag or pinapakita ang nangyari kay Jesus, hindi daw ito may kukumpara sa aktual na nangyari kay Jesus. Sabi nito, hindi hanggang sa ang pasyon ni Jesus, ni Kristo, ng ating makita kung ano ang tunay na nangyari sa Kanya. Ito ang tunay na terribleng nangyari sa Kanya. Mga bitak ay bumukas sa Kanyang anit. Yung anit niya ay parang nagkaroon ng crack, nagkaroon ng bitak. Ang dugo ay umagos pababa sa Kanyang mukha at leeg. Ang Kanyang mga mata ay halos namamagang sarado. Ang Kanyang ilong ay siguro'y nabiyak at siguro ay ang Kanyang mga buto ng Kanyang mga pisngi. Yun daw yung mukha niya ay maaring nabiyak, pati yung Kanyang pisngi. Ang Kanyang mga labi ay nagdurugo at napunit. Imagine yung labi niya ay nagdurugo at napunit ito. Ito yung naging mahirap na mamukhaan siya. Kaya siguro, ang larawan ni Jesus ay hindi kayang iguhit nung panahon na yon. So tayo, nag-aakala lang natin yung nakikita natin ngayong mga larawan ni Jesus sa picture o kaya sa cross na nakapako ay imagination na lang ng tao na yun yung mukha ni Jesus. Actually, walang eksaktong imahe ang pwedeng maikumpara dahil sa hirap na inabot ni Jesus. Kaya nga sabi dito sa ating unang binasa ay hindi na siya mawari kung tao siya or yung laman ng tao kasi hindi na siya makilala sa sobrang dami ng sugat. Ang pagkukutya at pagdurusa ay hinulaan na ng mga propeta, sabi sa Isaiah chapter 50 verse 6. Sabi nito, hindi ako gumanti nang bugbugin nila ako, hindi ako kumibo nang insultuhin nila ako, pinabayaan ko silang bunutin ng aking balbas at luraan ng aking muka. Ito yung bago pa lamang ipako si Jesus, na propesy na yan, nasabi na yan ng mga propeta, at ang nagsalita nito ay si propeta Isaiah. Nakita niya, sabi roon, isang tao na binubugbog pero hindi gumanti, hindi kumibo. Nang insultuhin nila ako, sabi nito, ininsulto nila si Jesus, hindi kumibo si Jesus. Hindi nag-react. Amen. Kaya si Jesus, parang maamong tupa na pinapahirapan. Hindi na niya ginawang magreklamo. Tinanggap na lamang niya ang parusa para sa kanya. So, kung maalala niya yung isang tupa, kung nakakita na kayo ng tunay na tupa, habang kinakatay, yan ay hindi nagrereklamo, hindi yan nagpupumiglas. Hindi yan katulad ng kambing kapag papatayin na ay kung todo piglas, kung todo reklamo, kung todo alsa. Pero ang tupa, kapag yan po ay pinapatay or tinatanggalan ng balahibo, hindi po yan nagrereklamo. Yan po ang ugali ng ating Panginoong Yesus. Sabi rito, pinabayaan ko silang bunutin ng aking mga balbas at luraan ng aking muka. Dinala na tayo ni Kristo sa cross. Si Jesus ay pinako doon, tumutulo ang dugo habang siya'y nakabitin sa cross, ibinigay niya ang 7 maikling mga kasabihan. At ito ang ating pong pag-aaralan. Ang huling 7 wika ni Jesus nung siya po ay nasa cross. Ang unang salita ay ang kapatawaran. Sabi dito sa Lucas chapter 23 verse 34, at sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ano yung unang salita? Pagpapatawad, kapatawaran. Inihingi na ni Jesus na patawarin ang bawat isa sa kanilang mga kasalanan dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Imagine yung nagdura sa kanya, yung bumugbog sa kanya, yung nagbetray sa kanya, yung nagbigay ng paghatol sa kanya, yung pumako sa kanya, sumaksak, bumugbog, nag-alibura sa kanya. Ang sabi ni Jesus sa kanyang ama, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sapagkat ang sabi ron, kung alam nila yung kanilang ginagawa, na yung taong yon na pinahihirapan nila, na siya yung mag-aalis ng kasalanan nila
at magliligtas doon sa impyernong patutunguhan ng maraming tao, hindi na sana nila ginawa sa kanya. Amen? Kung alam mo, si Jesus pala yan, siya pa yung tagapagligtas, sabi ng mga propeta, siya yung ipapako sa krus at siya yung magliligtas sa atin mula sa kasalanan natin. Alam nyo, kung nadun tayo ngayon at alam na natin ang istorya ni Jesus, malamang aawatin natin yung mga Romans doon Yayapusin natin sila para pigilan Pero hindi natin alam Kaya ang sabi ni Jesus, ang unang sinabi niya ay, patawarin kayo ng Diyos sapagkat hindi ninyo nalalaman ang inyong mga ginagawa. Alam niyo, maraming mga makasalanan, maraming tao ngayon na gumagawa ng akala nila ay tama pero hindi nila alam na sila ay mabubulid doon sa kapahamakan. Sabi rito, iyan ang dahilan na si Jesus ay nagpunta sa cross. Ang reason daw na si Jesus ay nagpapako sa cross ay dahil sa ating mga kasalanan. Upang Upang patawarin ang iyong mga kasalanan. Kung pala pinigil natin si Jesus, actually kung pinigil natin si Jesus, hindi mangyayari na pamapatawad yung kasalanan natin. Amen. Kasi nung panahon na yun, ang pumipigil para mamatay si Jesus ay walang iba kundi si Satan o ang Diablo. Kasi alam ng Diablo kapag namatay si Jesus, magkakaroon ng kaligtasan. So, sa ibang pag-aaral, maaari natin yung talakayin. Pero sa ngayon, ito muna ang ating tatalakayin. Alam niya na siya ipapatayin bago pa man siya nagpunta sa Jerusalem. Alam na ni Jesus yan. Ang bagong tipan ay nagtuturo sa kaniyang na sadyang pinayagan niya ang kanyang sariling maipako sa krus para magbayad para sa ating mga kasalanan. Hinayaan ni Jesus na talagang pumunta kahit alam niyang ipapako sa krus kasi hindi pwedeng mapigil ang kanyang kamatayan sa krus sapagkat kung mapipigil ang mangyayari niyan, hindi magkakaroon ng kaligtasan ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Amen. Sa unang Pedro chapter 3 verse 18, sapagkat si Kristo na ang walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo ng mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Si Jesus daw ay namatay para sa atin upang maiharap daw tayo sa kanyang Ama sa langit. Kasi kung hindi siya mamamatay, mawawalan tayo ng pagkakataon na makarating sa kalangitan. Sapagkat tayo ay nagkasala, nung una pa man nagkasala ng ating pong mga magulang, si Adan at si Eva. Sa unang Korinto chapter 15 verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng sinasabi sa kasulatan. Nanalangin si Jesus, Ama, patawarin mo sila habang siya'y nakabitin sa krus. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Bawat tao na magtiwala, lubos kay Jesus ay napapatawad. Ang kanyang kamatayan sa krus ay nagbabayad sa multa para sa iyong kasalanan. Ang kanyang dugo ay naghuhugas ng iyong mga kasalanan papalayo. So, ibig sabihin pala, nung si Jesus ay nanalangin na patawarin tayo sa ating mga kasalanan dahil sa hindi nating nalalaman ng ating mga ginagawa, sinagutan ng Diyos. Sabi niya, ang bawat tao na magtiwala ng lubos kay Jesus ay mapapatawad or napapatawad. Ang kanyang kamatayan sa krus ay nagbabayad sa multa para sa ating mga kasalanan. Siya na daw yung nagbayad. Siguro alam naman natin kapag may utang, dapat bayaran. Amen? Alam natin yan. Pero ang kagandahan kay Jesus, may utang tayo na dapat nating mabayaran pero hindi natin kayang mabayaran. Ano yun? Yung kasalanan natin, hindi natin kayang mabayaran yun. Kahit anong pagpupursige natin, kahit gumawa tayo ng napakaraming kabutihan. Sabi sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9, hindi dahil sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa, kaya ikaw ay dapat maligtas o maliligtas ka dahil sa mabubuting gawa. Hindi. Ang sabi ron, kung tayo ay nagkasala at pinipilit natin bayaran yung kasalanan natin, hindi yan mangyayari. Walang mangyayaring kabayaran sa kasalanan natin. Sapagkat ang kaya lamang magbayad ng kasalanan natin
ay walang iba kundi si Jesus. Amen. Kasi napakahigpit ng bayad sa kasalanan ng tao. Ano yung sabi ng Bible? Sabi sa Romans, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya mo bang mamatay sa kasalanan mo? Hindi. Para magkaroon ka ng kaligtasan. Pero si Jesus, na siyang namatay para sa ating kasalanan, ay karapat-dapat na magbayad. Bakit? Siya lamang kasi yung walang kasalanan. Kung mamamatay tayo, halimbawa ako, hindi ako tumanggap kay Jesus at nagpakabuti lamang ako dito sa mundong ito, tumulong ako sa mga nangangailangan, nagpautang ako sa mga kapos, tumulong ako sa may sakit, kahit ano daw gawa ko ng mabuti, ay hindi ko kayang bayaran yung isang kasalanan kong ginawang maliit or simpleng pagsisinungaling. Napakahigpit ng kabayaran ng kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung mamatay man tayo, hindi yan sapat na kabayaran. Amen. Ang sapat na kabayaran sa kamatayan ng tao ay walang iba kundi ang kamatayan ng isang tupa o isang kordero ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus. Sapagkat si Jesus ay hindi nagkasala, sabi ng Biblia. Siya ay nabuhay sa loob ng 33 years, hindi siya nagkasala at siya ay nakasunod ng tuluyan sa kalooban ng kanyang Ama sa langit. Kaya karapat-dapat siyang tumubos sa kasalanan natin. Amen. Hindi na pala tayo ang magbabayad. Ang sabi dito, siya na ang nagbayad ng mga kasalanan natin. Purihin ang Panginoon. Ang pangalawang salita niya, kaligtasan. Sabi dito, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Ang dalawang mga magnanakaw ay pinako sa cross, isa sa magkabilang tabi ni Jesus, at siya inalipusta ng isa, sabi sa Lucas 23:39 hanggang 43. Natatandaan nyo yung dalawang nakapako sa cross, nasa kalagitnaan si Jesus at sa kaliwa at sa kanan. Ang sabi ng isa, siya ay inalipusta ng isa sa mga tampalasan na nabibitin, na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Amen. Yung isa, sabi niya, di ba ikaw si Jesus, ikaw ang anak ng Diyos? Di sana iligtas mo yung sarili mo at isama mo kami, sabi ng isa. Natapot sumagot ang isa at pasaway sa kaniyang sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan, tayo'y sa katotohanan ayon sa katuwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapot ang taong ito hindi gumagawa ng anumang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi sa kanya ang katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Alam niyo ba ang pagkakaiba noon? Doon sa dalawang nasa pagitan ni Jesus o nasa kaliwa at sa kanan ni Jesus. Yung isa ay inalipusta pa siya at sinabihan pa siya, kung ikaw ay anak ng Diyos, bakit hindi mo ligtas ang iyong sarili at isama mo kami? Pero anong sabi ng isa? Sinaway siya ng isa sapagkat sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo ay narito dahil gumawa tayo ng kasalanan. At nararapat lamang tayo sa hatol na ito. Ngunit ang isang ito, si Jesus, siya ay walang nagawang kasalanan. So ang request nung isang lalaki na yon, ang sabi niya, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian o sa iyong paraiso, sinabi sa kanya, katotohanan, sabi rito, pagdating mo sa iyong kaharian, alalahanin mo ang pangalan ko. Amen? Sinabi ba nung lalaki, Panginoon, isama mo ako sa iyong kaharian? Hindi, di ba? Ang sabi roon, Panginoon, pagdating mo sa kaharian mo, pwede bang i-recall mo lang yung pangalan ko, i-remember mo lang, or sabihin mo lang, or maalala mo lang. Masaya na siya doon. Basta naalala niya yung pangalan niya, doon nasa kaharian na siya ng langit. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, sinabi sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo ngayon ay ipagsasama kita sa aking paraiso. Hindi ko lang alalahanin yung pangalan mo. Amen. Nakagawa ba ng mabuti yung lalaki doon na nakapako sa cross?
Hindi na siya nakapag-church, hindi na siya naka-attend ng Bible study, hindi siya nakagawa ng mabuti, hindi na niya nabayaran or napagsisihan yung kasalanan niya doon sa pamamagitan ng gawa. Amen? Kung siya ay nagnakaw, hindi na niya naisuli yung ninakaw niya. Kung siya ay nakapatay ng tao, hindi na siya nakahingi ng tawad doon sa kamag-anak na napatay niya. Amen? Bakit? Kasi nado na siya eh. Antimano, mamamatay na rin siya eh. Nung oras na yon, magkakasabay silang papatayin. Ngunit, ang sabi ng lalaking yon, Panginoon, pagdating mo sa iyong paraiso, pwede ba alalahanin mo ang aking pangalan? Ngunit, sinabi ni Jesus, hindi lang kita alalahanin, ngayon din, ipagsasama kita sa aking paraiso. Amen. Napakabuti ng Diyos. Imagine, yung taong yon, yung dalawang taong yon, ay nagkasala simula siguro, teenager pa lamang, gumagawa na ng kasamaan, hanggang sumantong sa hatol na kamatayan. Dito sa atin, pag hinatulan ka ng kamatayan, heinous crime. Amen? Marami ka ng kasalanan na hindi na kayang patawarin ng batas. Kaya, ang solusyon dyan ay silya electrica ka na, o kaya lethal injection ka na, o kaya bibitayin ka na by lubid. Pero ang sabi ng Bible, sabi dito, nang si Jesus ay nagsalita at nakita at narinig niya yung taong yon na parang nais niyang magtiwala sa kanya, anong sabi ni Jesus? Ngayon din, ipagsasama kita sa aking paraiso. Ang pagbabagong loob ng pangalawang magnanakaw ay inilantad na. Bagay sa kuwan, nagsisi yung lalaking yon sa kanyang mga kasalanan. Ang kaligtasan ay hindi ayon sa isang mabuting pakiramdam. Ang magnanakaw ay mayroong lamang masamang pakiramdam, pinahako rin siya ng gayon din nasa o kasama ni Jesus. Ang kaligtasan ay hindi dumarating sa pagpupunta sa harap o pagtaas ng iyong kamay. Ang kanyang mga kamay ay naipako na sa krus. Paano niya gagawin? Napupurihin, papalakpak pa siya kay Jesus. Aawit pa siya kay Jesus. Amen. Hindi na niya nagawa. Hindi na niya nagawang katulad ng inawit natin. Hindi na niya nagawa yun. Pero ang good news, dahil siya ay nagtiwala kay Jesus, dahil siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan, anong sabi dito? Ipinagsama siya ni Jesus doon sa kanyang kaharian. Imagine ko nga nung first time ko itong nababasa, sabi ko, pag ako kinuha na ng Panginoon, pag ako ay naroon na sa langit, hahanapin ko itong lalaking to eh. Kasi napaka-blessed nito eh. Bakit? Kasi nakapahako na siya eh. Nado na siya sa hatol eh. Naligtas pa siya eh. Amen? Ibig sabihin, ang kanyang buhay, ang kanyang kaluluwa ay parang inagaw ng Diyos mula sa kadiliman. Amen? Inagaw. Imbis na dadiretso siya doon sa impyerno, inagaw siya ni Jesus. Marami sa atin na akala natin, tsaka na ako magsisisi kapag ako ay matanda na. Amen? Di ba? Meron mga ugaling ganyan eh. Pagka, may nangangaral doon. Sino ba yung mukhang tisoy na negro na yon? Nasa plaza. Sino kaya yon? Mukhang artistahin pa naman. Tsaka na ako pag tinawag ko sila, kayo dapat na magtiwala sa Diyos, magsisikay sa kasalan. Next time na lang. Busy pa ako eh. Marami pa akong pangarap. Marami pa akong pupuntahan. Tatapusin ko pa itong trabaho ito. Actually, wala namang problema kung marami ka pang pupuntahan, marami ka pang trabaho, marami ka pang tatapusin. Ang sinasabi lamang ni Jesus, bago ka gumawa ng iba, alalahanin mo muna yung iyong kaluluwa. Amen? Sino ang meron na ritong nicho na naka-insured na? Sino meron ditong tawag doon? Saint Peter, yan. Saint Peter. Meron ka na. Talagang laban pa si God. May Saint Peter. Tama yan. Amen? Kailangan paghandaan natin yung kamatayan kasi hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Dapat kung tayo mamatay, dapat sigurado tayo. Kasi maraming tao na teka, malakas pa naman ako eh. Wala naman akong sakit eh. At saka na ako magsisisi. Teka, iinom muna ako ng alak o kaya magbibiros muna ako o kaya magdadrugs muna ako.
Pag malapit na ako mamatay, mabait naman ng Diyos, ay tsaka na ako magsisisi. Pagbibigyan naman ako, gaya nung nakapako sa cross. Maling pananaw. Paano kung sa isang linggo ka magsisisi, ay ngayon masasagasaan ka ng pison, pisak ang ulo mo. Nakapagsisi ka pa? Ha? Hindi na. Amen. Di ba? Hindi ka na patay na agad. Nakakapagsisi ka ba? Panginoon, patawarin mo ako. Hindi, patay na blackout na Anong sabi ron? Sa Biblia, sa Hebreo sabi, kapag namatay na tayo, may hatol na. Ano yung hatol? Ang hatol ay it's either nasa langit ka papunta o kaya sa impyerno. Maganda sana kung sa langit ang punta Paano kung impyerno? Amen? Ang saklap naman nun. Mabuti pa yung nakapako kasi mamamatay na siya Nagtiwala pa siya. Paano kung hindi mo na kayang mamatay? Katulad nung mga aksidente. Di ba? Bigla na lang babanggain ka ng isang trailer. Blackout na. Nakapagsisi ba yung tao na yan? Hindi. Napakagaling naman niya kung nakapagsisi siya noon. Nasa ere pa lang siya, nagsisisi na siya. Panginoon, patawarin mo ako. So, magaling ka, para kang stuntman doon. Pero, ang katotohanan, dapat ang bawat isa ay magtiwala na kay Jesus bago pa maputol yung kanyang buhay. Amen? Kahapon, nagpunta ako ng Kabinti, nadaanan ko yung nag-shortcut ako dito sa likod ng, tawag dito, ng ating munisipyo sa Pagsangan. Meron doong namatay na babae. Napansin ko, 2001 lang ang kanyang kapanganakan. Tapos 2024 siya namatay. Parang 22 plus lang siya namatay. Amen? 22 years old lang siya. Almost 23. Batang-bata pa. At batang babae, napakagandang babae. Ako 59 na ako sa isang linggo Next month Mapalad ba ako kasi naka-59 na ako. Paano yung bata pa? 10 years old, 12 years old, 20 years old, namatay na. Hindi natin alam kasi ang buhay ng tao, hindi natin alam kung kailan tayo babawian ng Diyos ng kanyang binigay na buhay sa atin. Naalala ko yung isang, nakakadalawa pa lang naman kami, tama-tama. Naalala ko yung isang lalaking mayaman. Alam niyo, isang mayaman, sino magsasaka rito? Wala. Nag-aalaga ng baboy. Magsasaka rin yun. Ako nagsasaka, tigil muna. Sabi dun sa Biblia, isang istorya, merong isang farmer na mayaman. Sabi niya, gabi. Sabi rito, bukas na bukas, magpapagawa ko ng malaking kamalig. Alam niyo na yung kamalig, bodega. At doon ko ilalagay yung aking maraming inani. At pagkatapos, mabubuhay na ako ng matiwasay. Yung ayahayang buhay. Yan. Kasi hindi naman masama yung mangarap ka na maging maayos ang buhay mo Ang problema, nung gabing yun, sumagot ang Panginoon. Tinawag siyang hangal. Hangal ka. Naku, narinig nung lalaki. Bakit ako naging hangal? Anong sabi niya? Hindi mo ba alam, ngayong gabi ay babawiin ko ng buhay mo. Kanino mo iiwanan ang mga kayamanan mo? Yan. Yun po yung sinabi. Naku, sabi nga, parang maraming tatamaan na tao dito. Kasi ang tao ay porsigido sa paghahanap ng pira. Di ba? Porsigidong maghanap ng pira. O ng kwarta. Amen. Sabi nung isang lalaki, ang dami ko namang inani. Sobra-sobra, hindi nakasya doon sa kamali ko. Bukas na bukas din. Sabi, tatawagin ko si Odan. Si Odan kasi magaling dito Tatawagin ko si Odan at saka yung kapatid niya, yung anak niya. Magpapagawa ko ng malaking bodega para doon ko ilalagay yung aking mga inani. Pero ang sabi ng Panginoon, hangal ka. Hindi mo ba alam ngayong gabi kukunin ko ng buhay mo? Kanino mo iiwan yung kayamanan mo? Amen? Ang ibig sabihin, hindi natin alam kung kailan tayo magtatagal.
Hindi pinangako ng Diyos, bukas buhay pa tayo. Sinong pinangakuan sa inyo ng Diyos, bukas pagising ko, buhay pa ako? O magigising pa ako bukas? Wala. Amen? Hindi pa tayo nakakatiyak doon. Baka natutulog tayo, bigla ka sakalin ng asawa mo, na nananaginip lang, nakikipaglaban sa isang malaking sawa, ikaw ang sinasakal-sakal, hanggang sa matigok ka. Ano? Hindi natin alam yan. O kaya, hindi ka na gisingin ng Diyos. Walang pinangako ang Diyos na bukas gising ka pa. O buhay ka pa. Hallelujah. Okay. Nasaan na ba tayo? Number 3. Ang pangatlong salita, pagmamahal. Sabi rito, babae, narito ang iyong anak, na magagayon sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Ang mga bagay ngang ito ay ginawa ng mga kawal, dadapwat na nakatayo sa piling ng krus ni Jesus, ang kanyang ina at mga kapatid. Ang kanyang ina na si Maria, na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. Yung nakikita natin, yung tatlong Maria. Amen? Yung tatlong mukha. Si Maria, nanay ni Jesus, yung si Maria na asawa ni Cleopas, si Maria na Magdalena. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang ina, "Ina, babae, narito ang iyong anak." Na magkagayon sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na iyon ay tinanggap siya ng alagad sa kaniyang sariling tahanan. So, ipinagkatiwala ni Jesus yung kanyang nanay doon sa kanyang mga alagad. Sinabihan ni Jesus si Juan na alagaan ng kanyang ina, mayroong higit pa sa Kristiyanong buhay at pagkatapos mong maligtas. Ibig sabihin, kung daw tayo nakakilala sa Panginoon, mayroong pang mas higit na buhay. Hindi lang yung naligtas tayo. So, mayroong pang pagiging buhay Kristiyano. Yun ang isa sa medyo masalimuot. Akala ng mga iba kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, okay ka na, parang ang saya-saya mo na. Actually, una pa lang yun, sa susunod na buhay, marami pang mga pagsubok. Amen. Pinangako ni Kristo ang kanyang mahal na ina sa Apostol Juan or kay Apostol Juan. Pinangako kaniya sa pag-aalaga ng lokal na simbahan. So, ibig sabihin, kailangan mong magpatuloy. Walang makabubuhay ng Kristiyanong buhay na walang pag-aalaga at pagmamahal ng lokal na simbahan. Ibig sabihin, kailangan daw ng isang Kristiyano na patuloy na pumunta sa isang mga lokal na simbahan or mag-aral doon. Hindi po pwedeng tinanggap po lamang tapos okay na. Hindi tayo katulad nung nakapako sa cross, hindi na niya nagawang mag-church kasi patay na siya. Nung oras na yon, mamamatay na talaga siya. Wala na siyang chance. Tayo, may chance pa tayo. Pagkatapos nito, uuwi pa rin tayo sa bahay natin. Bukas, gigising pa tayo kung gigisingin pa tayo ng Panginoon. Sa Gawa chapter 2 verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao at ang bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga nililigtas. O ibig sabihin, nagkaroon ng marami pang Kristiyano. Okay, ika-apat na salita ni Jesus, ito ay salita ng dalamhati. Bakit pang-apat na salita itong dalamhati? Yung bang unang mga araw, hindi pa siya nagdadalamhati noon. Actually, nagdadalamhati na siya noon. Pero itong ika-apat na salita niya, ito ay salita ng dalamhati. Sabi nito, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ito yung sinabi niya. Maraming nagtatalo rito, si Jesus, bakit siya ay pinabayaan ng Diyos? Ibang Diyos hindi nagpapabaya. Yan. Maraming mga question. So, huwag natin itong puntahan. Mula nga ng oras na ika-6 ay nagdilim sa ibabaw ng buong sangkalupaan hanggang sa oras na ika-9. At nang malapit na ang oras na ika-9 ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig. Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatuwid bagay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang dalamhating sigaw ni Jesus ay nagpapakita ng katotohanan ng Trinidad ng punong Diyos. Ibig sabihin, merong ipinapakita rito yung Trinity ng Diyos. Kasi merong mga tao kasi na naniniwala na ang Diyos ay iisa. Totoo naman po yun, iisa ang Diyos. Pero ipinakita rito
merong tatlong personalidad ng Diyos. Amen. Unang-una, ang Diyos Ama sa langit na tinatawag ng ating Panginoong Hesus na Ama, siya yung Diyos na nasa langit, at si Jesus na siyang Diyos na nagkatawang tao. Amen. At yung banal na Espiritong siya namang lumukob sa mga alagad nung time na yon at bumaba rin kay Jesus nung siya'y bautismuhan ni Juan Bautista. So nagpapakita ito ng Trinidad or Trinity. Ang panglimang salita, pagdurusa. Yan. Ito yung ikalimang salita ni Jesus, pagdurusa. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay nagganap na upang matupad ng kasulatan ay sinabi, nauuhaw ako. Mayroon doon isang sisidlang puno ng suka, kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang tukod ng isopo o isopo at kanilang inilagay sa kaniyang bibig. Sabi sa aklat ng Juan chapter 19 verse 28 hanggang 29. Ipinapakita ng bersong ito ang matinding pagdurusa na pinagdaanan ni Jesus upang magbayad para sa iyong kasalanan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, siya ay nauhaw. At ang pagkauhaw niya ay, ang gusto niya ay tubig. Pero ang ibinigay sa kanya ay Suka. Suka. Pang-anim na salita, pagbabayad ng kasalanan. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, sinabi niya, naganap na. It is finished, sabi niya. Juan 19 verse 30, sinabi ni Jesus, naganap na. Sa kalooban niya tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkakahandog o pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Ito yung sinasabi ko kanina, si Jesus, hinandog niya ang kanyang katawan minsan lang. Once lang. Hindi na siya pumangalawa. Amen? Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Sabi sa Hebreo chapter 10 verse 14, binayaran na ni Jesus ng buo ang pagbabayad para sa ating mga kasalanan, minsan at sa buong panahon sa cross. 2,000 years na nakalipas. Yung pagkabayad ni Jesus sa kasalanan ng mga naunang tao, sa panahon niya, bayad na rin ang kasalanan natin kahit sa panahon natin. Sabi ng Biblia, ang kasalanan natin ay binayaran ni Jesus ng 100%. Buong buo. Ano yung kasalanan natin? Yung kasalanan ng nakaraan? Amen? Meron ba kayo naalala mga kasalanan natin ng nakaraan? Meron? Yung kasalanan natin ngayon, yung pangkasalukuyan, nagagawa natin ngayon. Kanina nagkasala tayo, ngayon nagkasala tayo, mamaya magkakasala tayo. At ang sabi dito, yung kasalanan natin sa darating pa. 100% na binayaran na ni Jesus. Ang kasalanan natin, yung past, present, and future sin natin. Yung gagawin pa natin sa isang linggo, bayad na yun. Alan, bayad na yun. Pag nagtago ka ng pira kay Mrs., bayad na yun. Pag nag-secret ka, hindi, huwag nito, kasi may gagastusan pa. Ako, teka, mag-withdraw ko ng, hindi ko na sabihin, bayad na yun. Binayaran na Jesus. 2,000 years na nakalipas. Amen? Sabi dito, naganap na, tayo daw ay pinapaging banal sa pamamagitan ng paghahandog ng katawan ni Jesus sa cross. Hallelujah. Binayaran ni Jesus ng buo ang pagbabayad para sa ating mga kasalanan, minsan at sa buong panahon sa cross. Binayaran ni Jesus ang lahat sa kanya ay aking pinagkakautang. Amen. Lahat daw ng ating pong pagkakautang ng kasalanan ay binayaran ni Jesus. Ang kasalanan ay nagiiwan ng pulang mantsa. Hinugasan niya ito ng puti tulad ng niebe. Amen. Yun daw ating pong kasalanan para daw singpulan ng dugo. Kitang-kita. Hindi kaya ng TIDE yan o ng Mr. Clean. Ang kasalanan natin ay hindi kayang hugasan ng mga anti-stain detergent.
Ang kasalanan natin ay, ang kaya lamang humugas ay walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Pag daw nahugasan ng dugo ni Jesus, ang kasalanan natin ay parang niebe sa puti. Alam niyo yung niebe? Yellow. Yung Snow. snow. Di ba? Pag nalalaglag yan mula sa langit, walang kwan yan. Puting-puti yan. Ano. Sanay ako dyan kasi laki ako sa Amerika. Umalis lang ako sa Amerika kasi nangingitim ako doon. Purihin ng Diyos. So, ang kasalanan daw natin ay parang mantsang kulay pula. Kitang-kita, visible. Hindi pwedeng may pagkaila. Pag nakita ka ni Jesus, alam na alam mo, kasalanan ka. Pero pag nagtiwala ka kay Jesus at tumingin ka ng tawad kay Jesus dahil sa kanyang pagkapasok pa ako sa krus at ang kanyang dugo ay dumanak mula sa kanyang katawan, siya siyang naghuhugas sa kasalanan natin. At ang kasalanan natin ay hindi na ito makikita at para na daw itong niebe sa puti. Amen. Pampitong salita. Ito na po yung pinakahuli. 7 last. Pagsusuko sa Diyos. At si Jesus na sumigaw ng malakas ng tinig nagsabi, sa mga kamay mo ay pinagtatagubilin ko ang aking spiritu. Pagkasabi nito ay nalagot ang hininga ni Jesus. Sa Lucas 23:46, ipinakita ni Jesus ang kanyang ganap na pagsusuko sa Diyos, ang Ama sa kanyang huling salaysay bago ng kamatayan. Mula sa una hanggang sa huli, ginawa ni Jesus ang kagustuhan ng Diyos. Amen. Kaya nga, ang idol ng mga tao dapat ay si Jesus. Bakit? Kasi simula una at hanggang sa huli, ay sinunod ni Jesus ang kalooban ng kanyang Ama sa langit. Amen. Natatandaan nyo, nung si Jesus ay nananalangin sa Gethsemane, bago siya ipako sa krus, meron siyang sinabi doon, Ama, kung pwede, ay wag nang dumating sa akin ang paghihirap na ito. Sinabi niya yan. Pero kung kalooban mo ang dapat mangyari, gawin mo sa akin. Ibig sabihin, natakot din siya or nag-alala rin siya doon sa kanyang dadaan ng paghirap. Kasi sino ba naman ang hindi pwedeng matakot sa kanyang daraanan or paghihirap? So, nanalangin si Jesus na sana ay wag nang dumating pero hindi yun ang kalooban ng Diyos, kundi ang kalooban ng Diyos ay siya ay mapako sa krus. Amen? Sabi rito, ipinakita ni Jesus ang kanyang ganap na pagsuko sa Diyos Ama sa kanyang huling salaysay bago ng kamatayan. Mula sa una hanggang sa huli, ginawa ni Jesus ang kagustuhan ng Diyos. Isa sa magaspang mga senturyon na nagpako sa kanya sa krus ay tumayong nakikinig sa 7 mga kasabihang ito. Ang senturyon ay nakakita ng maraming pagpapako sa krus, ngunit hindi pa siya nakakita ng kahit sinong mamatay sa paraan ng namatay si Jesus. Yun daw senturyon na yun, yung sundalo na yun, marami siyang nakita na pinatay sa pamamagitan ng cross. Pero kakaiba daw ang pagkamatay ni Jesus. At minsan daw, hindi siya nakakita ng ganitong uri ng kamatayan. Sabi rito, ngunit hindi pa siya nakakita ng kahit sinong mamatay sa paraan ng namatay si Jesus. Nangangaral ng isang nakamamanghang pangaral habang ang kanyang dugong buhay ay umaagos papalabas sa kanya. Imagine, nakapako si Jesus sa cross, tumatagas yung dugo niya mula sa kanyang katawan, ay nangangaral pa siya, nagsasalita pa siya para sa kanyang iiwanan. Wala daw siyang nakitang ganitong klaseng kamatayan, kahit marami siyang naranasan or nakita na experience na namatay sa cross, pero wala daw katulad ni Jesus na nangangaral pa siya para sa kaligtasan ng mga maraming tao. Sabi rito, at nang makita ng senturyon ang nangyari ay niluwalhati niyang Diyos na nagsasabi, tunay na ito'y taong matuwid. Sabi sa Lucas 23:47, ang senturyon na yon ay nag-isip pa ng higit patungkol kay Jesus at tapos nagsabi, katotohanan, ang taong ito ay ang anak ng Diyos. Sabi ng Marcos 15:39, siya ang anak ng Diyos, siya ay bumangon
buhay, pisikal, mula sa pagkamatay, pumaitaas siya sa langit, umupo siya sa kanang kamay ng Diyos, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka. Sabi sa Gawa, chapter 16, verse 31. Amen. Ang sabi rito, yung centurion mismo ang nagsabi. Nakita kanya kasi na kakaiba ang ginawa kay Jesus. At ang sabi niya, ito talaga ang tunay na anak ng Diyos. Kasi alam niyo po ba, kaya si Jesus ay ipinako sa krus dahil pinagbintangan siyang pamumusong sa Diyos. Kasi inangkin niya na siya ay anak ng Diyos. Galit na galit doon ang mga Pariseo at Eskriba, kaya siya hinatulan ng kamatayan. Kasi sabi nila, paano ka magiging anak ng Diyos? Anak ka ni Pedro, ano nga tatay nun? Si Joseph. Si Joseph na karpintero. Anak ka ni Maria. Dito ka lumaki. Paano ka magiging anak ng Diyos? So, doon lamang ay doon sila nagbase, pero hindi sila nagbase doon sa mga miracle at milagrong ginawa ni Jesus. Paano sabi ni Juan de Bautista, tanungin mo nga kung siya nga yung ating inihintay na tagapagligtas. At ang sabi ni Jesus, sabihin mo kay Juan de Bautista, nakakakita ang bulag, pinapagaling ang may sakit, nabubuhay ang patay. Kaya nang pagbalik nung alipores ni Juan de Bautista, doon na napagtanto ni Juan de Bautista na si Jesus nga ang Misaya. Siya yung tagapagligtas. Amen? Siya yung bumubuhay ng patay. Patay na, 4 na araw ng patay si Lazaro, binuhay pa ni Jesus. Yung babae, hindi naman niya pinapansin, nakahawak lamang sa kanyang damit, sa dulo ng damit, ay 12 taon ng inaagasan, butot balat na yung babae, pero gumaling nang mahipo yung damit o yung laylayan ng damit ni Jesus. Si Jesus nagpakain ng 4 o 5,000 kalalakihan, wala pa ang mga bata at mga babae, sa pamamagitan lamang ng 2 isda at 5 pirasong tinapay. At pagkatapos ng mga busog, inipon ng mga sobra, nakapagtipon pa sila ng 12 bakol para sa 12 tribo ng Israel. Meron pang Sharon. Nakapag-Sharon pa yung mga Israelites yun. Yung 5,000 kalalakihan na sabi niya sa mga asawa, sobra, iuwi natin yan. Uso ng Sharon. Pero dalawa lamang na pirasong isda at 5 tinapay. Kaya minsan ng maraming tao, naku, paano kaya ang aking bukas? Wala akong pangsaing, wala akong pangluto, wala akong pambaon sa aking mga anak. Problema na yung mga tao. Ang sabi ng Bible, kay Jesus, lumapit ka kasi kaya niyang mag-provide. Kahit nasa ilang piraso lamang, kaya niyang i-provide ang pangangailangan natin. Amen? Lahat tayo, kailangan natin ng pira eh. Amen? Pag hindi nagbukas si Aya ng tindahan, walang papasok ng pira. Amen? Pag hindi nagbukas ng tindahan si Doy, wala rin papasok na pira. Sinasan ba si Syra? Pag hindi pumasok sa office, hindi yan magkakapira. Kailangan natin ng pera. Pero, sabi ng Panginoon, magtiwala tayo sa ating Diyos na siyang tumubos mula po sa ating pong mga kasalanan. Kung tinubos tayo sa kasalanan ng Diyos, bakit hindi pa niya tayo ipagkalooban ng mga pangangailangan natin? Sabi ng Bible, ang mga maya hindi nagbubungkal, hindi nagtatanim, pero kumakain sa bangan ng Diyos. Amen. Hindi sila nagugutom. Tayo pa kaya? Sa lagay ko naman, wala nagugutom dito. Patalay. So, puro overweight na tayo rito. Amen. Pagka sinabi kong taas na nagugutom, pag may nagtaas dito, sinungaling eh. Sa Del Rosario, Texan, wala yatang kon dito eh. Ano ang apelyido mo? Villapando, yan. Sino pa ang Del Rosario
Anong apelyido ni na Sonia? Husay. Ay, husay pa. Yung pangawalan. Kahusay-husay na nga. Purihin ng Diyos. Amen. Hallelujah. So, balikan natin yung 7 salita ng Panginoon bago siya malagutan ng hininga sa cross. Unang-una ay ang pagpapatawad. Hallelujah. Sabi rito sa aklat po ng Lucas 23:34, sabi rito, at sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ng kanilang ginagawa. Okay. Sa pangalawa, ang salita ay kaligtasan. Sabi rito, ngayon ay kakasamahin kita sa aking paraiso. Ibig sabihin nito ay salita ng katiyakan. Tiyak na tiyak tayo kapag tayo ay nagtiwala kay Jesus. Amen. Sino nagtitiwala sa Diyos? Amen. Amen. Oo, dapat ako. Kasi pag hindi ako nagtiwala, sino pa ang pagtitiwalaan ko? Alam nga naman si Batman o si Robin na pagtiwalaan ko ay puro kalukuhan lang yan. Hallelujah. Pangatlo ay pagmamahal. Babae, narito ang iyong anak, na magagay sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Ito ay isang pagmamahal naman, ang pangatlong sinabi ni Jesus. Ang pangapat ay dalamhati. Ang sabi nito, Eli, Eli, lama sabachthani. Sa makatwid bagay, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Okay. Alam nyo, isang papyaw lang, marami kasing intriga rito eh. Kung Diyos si Jesus, bakit pinabayaan siya ng Diyos? So, alam niyo po kung bakit siya pinabayaan mamatay, kasi yun po talaga ang plano ng Diyos. Muling bawiin tayo mula sa pagkakagapos sa atin ng Diablo or ni Satan. Kasi simula na magkasala siya dan sa Eva, nagkaroon na po ng gap between God and man. So, kailangan mamagitan si Jesus. At sa pamamagitan na hindi po pwedeng hindi siya mamamatay sa cross. Kailangan mamatay siya, magbuwis ng buhay para magkaroon ng reunited yung tao at saka ang Diyos. Kaya nga sabi, ang kalangitan ay ibinabang muli ng Diyos sa lupa sa pamamagitan ni Jesus. Kasi nung araw, sa Genesis, ang langit at ang lupa ay magkadikit lang halos. Kasi palaging bumababa ang Diyos sa piling ni Adan at ni Eva. Pero nagkasala sila, humiwalay ang mukha ng Diyos sa Kanya. At sila ay nagkaroon ng gap. Amen. Kaya pinabayaan ng Diyos si Jesus na mamatay sa cross dahil ito na nga yung plano. Ito na nga yung nais ng Diyos. Kasi kung hindi mamamatay si Jesus bilang tao sa cross, walang pagbabayad ng kasalanan. Walang pagtutubos. Amen. Sa number 5, ang panglimang salita, pagdurusa. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay na naganap na upang matupad ang kasulatan, sinabi na uuhaw ako. Mayroon doon isang sisidlan ng puno ng suka, kaya taglagay sila ng isang esponghang basa sa sukas sa isang tukod na isopo at kanilang nilagay sa kaniyang bibig. Yung nauuhaw ako, yun yung sabi sa 5. Nauuhaw si Jesus. 6, ang pang-6 na salita ay ang pagbabayad ng kasalanan. So, binayaran ni Jesus ang mga kasalanan natin. Ito po ay naganap na nung siya po ay mapako sa krus. 7, pagsusuko sa Diyos. Ito yung pagsusuko sa Diyos. Yung kanyang kaluluwa o yung kanyang spirito ay binabalik niya uli sa Panginoon. Or sa Kanya na. Ama. So, ibig sabihin, ang Panginoon ay naging masunurin sa simula pa nung siya ay ipinanganak dito. Kaya ang bawat isa ay dapat maging ehemplo si Jesus sa buhay natin. Isang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi pagsunod sa kalooban ng bawat isa sa atin. Kasi maraming mga tao, kung saan ako masaya, gagawin ko. Di ba? Ganun ang mga tao. Di ba?
Kung ano magpapasaya sa'yo, gawin mo. Di ba? Maraming masaya sa alak eh. Maraming masaya sa sugal. Maraming masaya sa kalayawan. Ibig sabihin, kung masaya ka doon, okay lang. Hindi kalooban ng Diyos ang kanyang sinusunod, kundi kalooban ng kanyang sarili. Amen. Yun po yung kaibahan. Ibig sabihin, hindi masama ang maging masaya. Sabi na aklat ng John 10:10, ang magnanakaw ay pumarito para magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit si Jesus, sabi ni Jesus, ako'y pumarito para bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. O, bumunta pala si Jesus dito para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Yes, yung buhay na ganap na kasiya-siya na kasama siya at siya ang nangunguna sa buhay natin. Kasaya-saya kasi ang problema mo, kahit may problema tayo, meron tayong solusyon, meron tayong kapayapaan sa buhay natin. Lahat naman tayo nagkakaroon ng problema. Amen, di ba? Walang taong walang problema. Pag sinabi mo, bakit yung mga taong grasa, yun ang mga walang problema. Hindi. Napakalaki ng problema nun. Kasi problema yun eh. Pag wala kang problema, yun ang problema. Amen? Ba, pag wala kang problema, ibig sabihin, wala ka na sa sarili mo. Hindi mo na alam kung ano yung ginagawa mo. Mabuti alam pa natin yung ginagawa natin eh. So, ibig sabihin, kung may problema, sasamahan tayo ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Okay? Palakpakan natin ng Diyos. Magandang hapon sa inyong lahat. Sa may bahay si Dory at saka